Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagbagsak ng passenger plane sa Kazakhstan posibleng dahil sa Russian Air Defense System. Russia wala pa ring pahayag tungkol dito. Coast Guard jet plane tinangayan ng 200,000 pesos habang natutulog sa kotse. Suspect arestado. Inflation rate ngayong Disyembre posibleng pumalo sa 3.1%. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tigong pa rin ang bibig ng Russia tungkol sa ulat na ang Russian Air Defense System ang nagpatumba sa Embraer passenger jet na nag-crash malapit sa syudad ng Aktau sa Kazakhstan na ikinasawi ng 38 katao at 29 na sugata. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente at mas mabuti umanong hintayin muna ang resulta nito bago maglabas ng pahaya. Base sa mga inilabas na bagong footage na kuha sa eroplano, kung saan kita ang malalaking butas sa tail ng eroplano, malaki ang posibilidad na air defense missile at hindi bird strike ang dahilan kaya nag-emergency landing ang Flight J28243 sa Kazakhstan. Ito rin ang una ng kinumpirma ng ilang Azerbaijani source na kasama sa investigasyon at sinabing tinamaan ng Russian Panzer Air Defense System ang nasabing passenger jet. Giit pa ng mga ito na nasira ang communication system ng eroplano ng electronic warfare system malapit sa Grozny sa Russia kung saan dapat ito nakatakdang lumapag. Arestado ang 20 anyos na delivery rider matapos pagnakawan ng isang chaplain na natutulog sa kanyang kotse na nakaparada sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Ayon kay Pasay City Police Chief Police Colonel Samuel Pabonita, pauwi na sana ang 37 anyos na biktima matapos magmisa nang makaramdam siya ng antok kaya itinigil muna nito ang kanyang kotse. Kuha sa CCTV ang pagbaba ng suspect sa kanyang bisikleta saka ito sumilip sa bintana ng nakaparadang kotse. Nang mapansing hindi nakalak ang kotse, binuksan niya ito at tinangay ang 200,000 pesos pati ang cellphone, smartwatch at ATM cards ng biktima. Nahuli naman ng otoridad ang suspect sa kanyang bahay sa Malate, Maynila. Tanging 5,000 piso na lamang ang perang na-recover sa suspect. Pag-aamin ito noong 2022 pa niya ginagawa ang bukas kotse modus. Ipinambili niya rin umano ang ninakaw na pera ng mga branded na gamit. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police ang suspect na nahaharap sa kasong theft. Posibleng magtutuloy ang pagtaas ng inflation rate ngayong Disyembre ayon sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa BSP, inaasahan nila na nasa pagitan ng 2.3% hanggang 3.1% ang maitatalang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong buwan dahil sa epekto ng sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa. Sa kanila ring pagtataya, aabot sa 3.2% ang average inflation rate para sa taong 2024. Pasok pa rin ito sa inflation target ng pamahalaan na 2% hanggang 4% average inflation para sa taong ito. Bukod sa epekto ng supply ng produkto sa mga nagdaang bagyo, nakaapekto rin sa pagtaas ng inflation ng mas mahal na presyo ng kuryente at produktong petrolyo. Asahan naman na maglalabas ng official data ng December inflation figures ang Philippine Statistics Authority sa January 7. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon, nag-uulat. at inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.